Match point para sa TLID. At pag nanalo sila dito, makakatapat nila ang Aurora sa winner's match. At kung sinong manalo sa susunod na serye, ay sila po ay magka-qualify sa challenge finals. Yan na po ang ating mga aabangan for today. Game number 2. Kailangan makabawi ng Alter Ego. Pero, pag natalo naman yung Alter Ego, bababa sila sa lower bracket. Kailangan nilang makagapang ulit. At ang una nilang makakatapat ay ang Blacklist International. Yan po ang ating status para sa Snapdragon Pro Series Challenge season. Na may kakaiba ba na nakikita sa mga emblem set? Pretty average, of course. Agility para sa Akai for the faster rotations. There's a school of thought na minsan mag-attack speed cap pa rin for the Akai. Kasi ang lakas niya magharas, ang lakas din yung poke damage niya. Kasi Aran naman dito, binibigyan ka agad, pinagamit na nga yung Revitalize. Lahat ng skills binapatoy dito ng Alter Ego, pero hindi nila mahuli yung high loss ni Aran. Lagkit din kasi ng slow ng na Ring of Punishment. Tapos na-pop din naman yung kanyang Revitalize. So wala din namang nasayang doon sa Alter Ego. Alam nilang walang Revitalize na pwede magamit yung high loss ngayon. So, oy! Naku po! Hindi rumikot! Sabi nila kanina ka bang kabayo ka, halika dito! Halika dito! Pero sabi ni Fabian, teka lang, tropa namin yun, babawi kami dito. Good lang! Coming in from Weedy, nakabawi ka agad itong si Fabian, mas favorable yon sa TLID kasi jungler ka agad yung nawala. Pero sabi naman ng Alter Ego, teka lang, hindi pa naman tapos ang eksena. Naka-immortal form si Fabian, kaya naman makasustain yung damage yung mga galing sa Alter Ego at makaka-recall sila ng tahimik. Grabe yung focus dito ng Alter Ego sa EXP lane, Kanina, Gebe at si Nino. Ngayon, si Dreams naman at si Nino. So they really want to build the advantage there. Level 4 na yung Phoveus. And I think yung Phoveus yung isa sa mga magiging kailangan ingatan dito ng Team Liquid ID. Inumpisa na ng Alter Ego. Okay, real world manipulation. Glorious Pathway, kinasa na nga rin din. Dreams doon sa likod, quite low, pero si Fabian makakuha ng kill on to Gavin na naman. Real world manipulation coming in from Roundel. At ito na yung sinasabi mo, yung problema na Phoveus making problems as Alter Ego will pick up a kill onto Weedy as well. But TLID, nakuha nila yung unang pagong. Good call din kay Fabian. Rumekta doon sa top lane. Hinahanap niya yung Beetle kung makikill niya yun para makapag-agaw pa ng resources kay Gebe. Pero hindi pa, nag-spawn. And magbabalik na lang sa purple buff si Fabian. TLID, mas na-handle nila yung teamfight na yun na mas maayos. While for Alter Ego, konting adjustment lang sa pag-approach nila. Naiwan kasi dun si Gebe. Naiwan niya. Na-pick off kagad ni Fabian. Fabian, early start 2 kills. Ako, pag nagtuloy-tuloy to, baka makita tayong level 15, wala pang 10 minutes na suyo. Yeah. Ganun din naman yung playstyle talaga ni Fabian. Yung ginawa niya doon sa paghanap kagad ng Beetle pagkatapos ng Turtle. Rumekta doon sa top lane para lang makita niya kung makakaagaw siya ng farm. Alam mo yung mga top tier junglers natin, parang workaholic yung ugali. Yung parang ayaw nilang, hindi sila napapakali na wala silang ginagawa. Dapat may something lagi. Kung hindi ako nagpa-farm, inaagaw ko yung farm. Kung may nag-kill sa kabila, mag-kill din ako. Pero doon naman sa taas, si Eroshiki binibigyan ng 3 miyembro ng Alter Ego at mapapatras sila. Alam ba nila na andito na ang mga miyembro ng Team Liquid ID, Weedy, meron naman Sipa, may mahanap ba siya? Sisipain niya dito ata, hindi naman niya ginamit yung Sipa kay Gebe. Cyclone iGaming lang pala yung nangyari. Yun din yung kagandahan ng Akai pick Mapapaisip din talaga si Weedy na kahit kaya niyang mag-knock up, parang nakakatakot talagang pumasok at anytime pag andyan si Dreams at meron siyang heavy spin na pwede ikasa. So Weedy has to work around the fact na ayun na yung sipa. Ayun na din yung heavy spin. Pinupuruhan dito si Weedy pero makakatakas din naman. So ngayon na TLID, alam nilang sila yung may hawak ng pace, sila yung may hawak ng kalamangan. Medyo napapressure nila ngayon yung Alter Ego. Let's say kung makakabalik yung heavy spin ng Akai in time para sa Turtle. Isa din ata sa mga rason kung bakit kinumit ng Team Liquid ID yung play na yun sa Akai sa orange buff is para walang ultimate yung Akai. Gebe, na-clear out na yung purple buff, susubukan na nila i-contest yung Turtle. Oran, grabe, sumalo ng 3. Nilapag yung Glorious Pathway pero it's all a trap! It's all a trap! Pinasok nila yung real world manipulation ni Eskel. 3 kaagad ang nawala sa Alter Ego. What a play set up by Aran! And Alter Ego, kailangan talaga nila ingatan yung mga approach nila with the Eve.
kada gusto nilang makakuha ng pwesto, ng vision, biglang lalapagan na lang sila ng mga ultimate dahil nag-vision doon si Aran. Kung hindi si Aran, si Weedy nag-vision, tapos sabi na lang ni Hezkill, sige, ultihan ko na to. Pero ginamit yung heavy speed para matrip si Fabian at natrap si Fabian ng mga miyembro ng Alter Ego. Na-trap, may entrapment din na nagawa yung Alter Ego. Sabi nila kung may entrapment kayo sa baba, meron kami sa taas. I'm curious to find out, ano yung kinukuha ni Roundel na ulti? Hindi ko pa napapansin so far, pero teka lang. Weedy, double man knock-up na force yung Purify ni Highs. Glorious Pathway, mga galing kay Aran doon sa likod. Tutumba na nga si Roundel, napapurify para makatakas, pero hinabol ni Aaron Shiki, men! Nag-flicker yung carry pa harap para makasecure ng kill. At si Aran naman ang pinupuruhan ngayon ng 4. As Highs will secure a kill. Pero grabe, mas worth it yun for TLID. Mid ka agad yun nawala, Hezkill. Gumago pa. Nilapag na yung real manipulation. Fabian? Fabian, naku po, pag nahanap ka. Ay, Oh! Ow! What a read by Hezkill! Napapigla yung Alpha. Pagpasok naman dito ni Nino, nahuli doon si Fabian. Pero Alter Ego, nawawalan na sila ng pwesto sa mapa. Nawalan sila ng Torre sa gitna. Binasag ni Aaron Shiki. Akala mo safe ka na eh. Akala mo ligtas ka na. Pero sabi, talagang the Ghost of Jakarta tong Hezkill, man. Oo. Nakakatakot yung galawan. Nahanap pa. The Ghost of Jakarta. TLID's Hezkill. We were talking about it earlier. The mid lane picks. Pag nag-iba yung flow ng pag-trade ng roamers, yung mid lane picks ang mga titignan mo dito. The knockups, the crowd controls. And in this sense naman, para sa TLID, kontrolado nila lahat ng mga team fights dahil kay Hezkill. Okay, so far hindi ko pa rin alam talaga kung anong kinukuha ni Roundel. Hindi ko napansin. Pathway ba o RWM? Ayan, RWM. Ayan, RWM na ngayon. Okay, lapagan na tayo ng dance floor ngayon, TLID. Ganda ng pwesto ni Weedy. Delikado to para sa Alter Ego. Feeling ko Alter Ego, bigyan nyo na yan eh. Delikado kung Ayun na. lumaban pa kayo dito. Ayun ang entrapment. Ayun ang entrapment ni Aran. Weedy, binibigyan dito rin na Nino at ni Highs. Mukhang mag-go for the trade ng Alter Ego. Makukuha Boss nila Weedy. itong si Weedy. Nakapag-conceal, man! Natatakasan yung Rhapsody. Grabe naman ka, Weedy. Ang talino mo doon. Sakto lang yung movement speed nakuha niya dun para wala na siya sa range ng Rhapsody. Nakabasag din ng Torre sa gitna si Aaron Shiki. Sinabi ko kay Alter Ego, bigay nyo na yun, delikado yan para sa inyo. Hindi sila nawalan ng buhay, pero naman nawalan sila ng Torre, nawalan din sila ng Turtle, at mukhang mawawalan din sila ng top lane. Tignan natin. Masyadong generous yung Alter Ego doon. 3 yung binigay sa TLID. Glorious Pathway nila pag nangatin. Sakit! Dreams, ang ganda. Kaso lang, nakapag-flicker out. Ito si Aaron Shiki. Weedy! 4 tinamaan with legit Kundo. Pero nakapag-Spear of Alpha pa nga dito si Gebe para parusaan si Weedy. That's gonna be a 1-for-1 trade. A roamer for a roamer. Pero all throughout, tignan mo kung sino yung nasa baba. Yung mga workaholic nating mga junglers na parating kailangan may ginagawa. Fabian, nagtatrabaho lamang doon sa baba with a cross-map play. Gonna get a bottom lane turret for TLID. 2-level gap na. Siguro papunta na yan ng 3-level gap na kung saan favor ang Suyo ni Fabian kontra sa Alpha ni Gebe. And now Alter Ego, kada team fight, kitang-kita mo talaga gaano sila nahirapan sa pag-execute. Dahil sobrang close range yung main source ng magic damage nila, kailangan maghintay talaga ni Roundel. Eve cosplay na lang siya dito. Si Dreams, yung heavy spin, hindi niya masyado nagagamit maigim, nagiging defensive tool. At tignan mo naman yung real world manipulation ni Hezkill. One-man zone out. Naku po, grabe yun. Weedy though, na heavy spin dito onto the turret of Alter Ego. That's gonna be a double kill na for Aaron Shiki. Yun na yung mahirap sa sitwasyon ni Gebe ngayon with the Alpha. Pag hindi ko manekta yung Spear of Alpha mo, isang stun lang ni Aran. Death timer ka na kaagad. Ganun kabilis nila binurst down itong Alpha ni Aran. Now TLID with 5k gold lead, working on the Lord. Pero parang hindi pa ata sila tapos doon. Roundel gumamit ng real world manipulation para patumbahin itong si Aran sa kamay ni Highs. TLID
Anong next plan nila? Tatry ba nila umagaw dito ng purple buff? Tatry ba nila kumuha ng kill dito? Or will they play it safe and... Oy! Man! Bitin yung retry! Oh! Kala ko makakaagaw pa eh. Ay, badang. Ay, badang. Pero... Sorry, nagulat ako. Biglang may badang. May badang eh. Ang ginagawa. Ang tapang talaga ni Aaron Shiki, men. Ayun na naman yung pag-flickered in niya. Pero Widdy with a Jeet Kundo na ako naman. Dreams! Ang ganda ng pagpasok with a heavy spin! Widdy, kapalit ni Nino. Pero napaka-unstoppable na Aaron Shiki. Biglang napita si Aaron Shiki. Kaso dalawa na lamang natitira sa Alter Ego. May Lord pa ang kasama. Ang TLID, they have Fabian, they have Yezkiel and Aran. Energy shields will be popped doon sa mid lane. Fabian nag-work doon sa bottom lane turret para patumbahin. Mawawala na nga din ang Lord ng TLID doon sa gitna. Pero ang ganda ng setup doon ni Dreams. Kahit papaano nakasagot yung Alter Ego. Great setups by Alter Ego, yung pag-heavy spin ni Dreams, yung pasok ni Fabian to get the two-man stun. And Team Liquid ID eventually ends up walking away with it. Hindi lang na fully execute ng Alter Ego, but at the same time na-respond din na maayos yung Team Liquid ID. Kaya hindi naging malaking panalo yun para sa Alter Ego. At nakapag-push pa ng onti ang TLID gamit ang Lord nila. TLID 5k gold lead, 11 minutes in. Talagang nahihirapan na ngayon yung Alter Ego. Kasi at this point, sinabi ko kanina na sigurado ka ba pagsisipain mo si Dreams? Pero parang sabi ni Widdy, okay lang eh. Ang bilis nila ma-burst down. Kahit sinong members and Gebe, kinakailangan on point talaga yung pagkasala ng Spear of Alpha kasi isang stun lang ni Aran. Mababurst down siya agad and not to mention Aaron Shiki. Men, so far may 2 or 3 flickers na siya napasugod. Ang tapang ng gold lane ng TLID. Okay. And now, Alter Ego, kailangan na lang nila mag-counter punch. Yung mga lineups na pinakita nila so far sa serye na to, sa Game 1 at sa Game 2, gusto nila counterin yung mga initiation ng TLID. Magagawa ba nila yun? At makaka-force ba sila ng Game number 3? Kasi ngayon, sobrang komportable. Ang takbo ng laro para sa TLID, isa sa mga pinakamalaking rason ay yung Eve nila. 3-0-7. Wala pa silang sagot sa Eve ni Yezkiel. The Ghost of Jakarta. On point ang mga pagkasa ng real world manipulation. Not to mention yung play niya kanina doon sa taas early game. Yung napitas pa niya ata si Gebe ba yun or si Nino? Hindi ko na maalala pero grabe yung pinapakita na yung duo ni Yezkiel tsaka ni Aaron Shiki so far at mukhang magiging hintayan na lang muna ng Lord ito. Alter Ego, wala namang inhibitor turrets na nawala so pwede pa silang kumontes. Kaso nga lang, 2 levels yung kalamangan ni Fabian kontra kay Gebe. Alter Ego, kung mag-full commit talaga sila dito para makapag-contest lang, ang hirap na. Real world manipulation, wala na. Delix, back na lang Alter Ego. Ang kailangan na lang talaga nila dumepensa. Naipit sa eskinita yung Alter Ego dun. Even nga si Aaron Shiki, free hit lang eh. Fortunately, walang namatay sa Alter Ego. But this could change kasi TLID just secured another Lord. Parang nahihirapan talaga makahanap ng sagot ang Alter Ego. So far, hindi sila makahanap ng setups. Especially coming from Dreams sa Sakai. Ngayon, kinakailangan talaga nila at least maka-1 bago pumasok tong Lord na ito kasi parang endable na nga for the side of TLID. Alter Ego, naghanap pa ako ng angulo na comeback nila eh. Kasi so far, ang linis kasi ng execution ng TLID. Pwede na sila magbato ng katawan. Kay Aran, Widdy, frontline lang, Fabian na din. Magbigay lang kayo ng room para kay Aaron Shiki na mag-focus sa Crystal, tapos na. Ang kaganda naman for Alter Ego, hindi pa rin nila napipita si Heist. May Purify pa siya dito. Oh. Fabian? Okay. Medyo na-delay yung pagpasok ng minion wave sa gitna kasi yung isang minion nakalusot. Pero papunta na. Sabay pa rin ang minion waves ng TLID. Kaya ba na dito? Dreams! Sinubukan niyo gumawa ng play pero na-counter lang ng TLID. Yung heavy spin wala masyado nagawa. At TLID, bato katawan na lang. Rekta papuntang winner's match for that LCQ slot. Sweep para sa world number 2 kontra Alter Ego.
repeats history at hindi pa rin nakakabawi ang alter ego sa TLID. What a performance from the squad of 14 minutes and 46 seconds. Napakabilis ang naging resulta ng ating laro in a flawless game from the Ghost of Jakarta, Yehezkiel, with this Eve. At mukhang gising na nga ang TLID. To be fair, Alter Ego, binigyan sila ng challenge nung game number 1. Napahirapan din ang laban ng TLID. But here in this game number 2, it was just a better draft. Wala silang sagot dun sa Eve. Sinubukan nila with the early Valentina pickup. Ine-expect nila na makakakuha ng long range mid laner, high control si Yehezkiel. Pre-empt nila, pero naubusan din sila ng roam pickups. They ended up with an Akai that ended up becoming defensive-minded in a Phoveus pickup na din na wala masyado nagawa, nahirapan din sa eventual draft na nilabas ng Team Liquid ID. But you do know what this means, Renmar. Anong what it means? Makukuha na nga ng Aurora yung chance nila na makabawi kontra TLID. Eto na. Alam ko maraming nanonood dyan, kapwa Pilipino, at alam ko marami din naman ang sumusuporta sa Aurora. And a wish come true, a dream come true para kay Edward, kay you, and the rest of Aurora dahil TLID ang kanilang makakaharap. At mukhang maagang pagbawi ang kanilang balak kontra TLID. Pero guys, sa mga fans naman ng Alter Ego, tandaan natin, katulad ng sitwasyon ng Blacklist International, hindi pa po sila laglag sa ating last chance qualifiers at maglalaro pa sila mamaya sa lower bracket. Okay, wala pa munang laglag. Ang dami nagtatanong, sir. Yeah. And now, as we look at the stats here, of course, MVP si Gebe. Excuse me, Gebe? It should be Fabian. Yeah. MVP si Fabian. There we go. Hindi, para sa akin si Yehezkiel eh. Mali pa rin yan. Si Yehezkiel talaga, men. Yeah, Yehezkiel, so controlled. Kada real world manipulation, sulit eh. As in, kada ultimate dito ng Eve, parang wala na masyado gawa yung Alter Ego. But let's give Fabian his flowers kung ano yung mga tama na gawa niya. Of course, winning the key retribution battles, yung pagpasok din niya, na-maximize din yung stun entry nung Suyo, and of course, he was able to get the kills that he needed to get. The fact that Yehezkiel was doing his job, napadali yung trabaho ni Fabian na nagawa niya na maayos, meaning madali din yung buhay ni Aaron Shiki. Madali ang naging buhay ni untouchable Aaron Shiki with the carry. Again, kung babalikan mo yung draft, talagang napuruhan din in terms of hero pool itong si Aaron Shiki, pero merong malalabas ang side ng TLID. A well-deserved MVP para sa suyo ni Flava Fabian. Sorry. Yeah. Flava Fave. Binabasa ko kasi yung pangalan. Diba, kita mo ngayon yung picture ni Fabian. Yan yung reaction niya sa'yo nung sinabi mo, feeling mo si Yehezkiel dapat yung MVP. Ano pa sinasabi mo? Nagalit siya eh. What you saying to me? What are you saying to me? Ingan, I want to solo kill you in-game. Renmar, yan yung gusto kong reaction mamaya ni Fabian pag nakatapat niya ang Aurora. Bossy, hindi pa nag-uumpisa yung third series, nagtatrash talk ka na. Ano ba? Hindi naman. Sa PH stream tayo, wala akong magagawa. Sure ako yun, nasa Indo din. Yun yung sinasabi. So ngayon guys, again, let's give the flowers that Fabian deserves for this game. Again, Suyo, although hindi naman ganun kabilis compared sa usual na nakikita natin with the likes of King Kong, sa jungler ng RRQ, it was still a phenomenal game. Down to the last lord, he had a 2-level lead over Gebe. Kaya naman ang dali ma-execute ng TLID mga plano na gusto nila. Yun, nag-cameo na naman si Badang. Pero overall, it was a well-rounded effort. Kung babalikan mo, ang daming plays ni Widdy. Ayan, no, yung mga Jit Kundo. Knockups na pinapakita niya na kahit may presence si Dreams with the Akai, hindi siya takot eh. Hindi siya takot mamatay for TLID. Yeah. Ito na naman yung pro natin. Pinapakita na naman si Badang. Wala labas na naman siya pagkatapos ng highlight na to, ha?
Tatlong highlight na pinakita si Badang eh. Sabi ng pro, hindi nyo nila Indo versus Indo, walang nagbadang. Sige, kami na bahala magpakita ng badang. Tapos ito yung last play, yung Hail Mary ni Dream. Sinubukan na lang niya gumawa ng milagro. At that point, you can't blame him for doing it. You just needed to do something para masurpresa siguro. But mukhang hinihintay na nga lang yung ng TLID yung gusto gawin ni Dreams at na-counter run nila, na-sidestep nila yung mga gusto gawin ng Akai. Na sidestep ng TLID. Ang Alter Ego, natatandaan natin, tumalo at naglaglag sa Team Liquid Philippines. So, kumbaga, ito yung bawi ng ng kapwa Liquid ng PH. Sabi niya, guys, sige, kami na bahala, papakitaan namin yung Alter Ego. Nilaglag yung namin Liquid namin sa Pinas Dilalaglagan din namin yung Alter Ego sa lower bracket. Okay, so gante ng ng Liquid. Hindi naman yung dinala ng TLID. But yes, I'm so happy. Makikita natin TLID versus Aurora. Quick update on the brackets. Ingan, para masagot na lahat ng mga nagtatanong lagi sa chat, ikaw na bahala dito. Yan guys, nakikita nyo yung sa baba may blacklist at Alter Ego pa dahil